eto kung paano kayo mamumuhay. At isinulat ang Ten Commandments. Ang sinasabi nila na doon sa Ark of the Covenant, sa kahon na yun, the most important para sa mga Israelita, doon nila ipinasok itong tablet of stone kung saan isinulat yung Ten Commandments. That's the first. Pero may pangalawa pa. Hindi lamang ipinasok nila roon yung tablet of the Ten Commandments, ipinasok din ang tungkod ni Moses. That was the tungkod na kung paano si Moses nang ang mga Israelita ay hinahabol na ni Pharaoh at ng kanyang army. Moses touched with that tungkod yung dagat na pula at ito'y nahati. Kung ating po napanood sa storya, sa pelikula ng Ten Commandments. Yun yung tungkod na itinapon niya sa harapan ni Pharaoh at naging ahas. Yun yung tungkod na nagsisimbolo ng proteksyon para sa bayang Israel. Dapat ipasok doon sapagkat ang arko nagsisimbolo ng presensya ng Diyos na siyang magtatanggol sa kanila laban sa kanilang mga kalaban. That's the second. Pero may pangatlo. Ipinasok din nila yung sample na nung sila'y nasa disyerto at gutom na gutom, pinadala para sa kanila yung manna. Yung tinapay that sustained them, that nourished them during their stay in the desert. Inilagay din doon na siyang magsisimbolo ngayon na hindi lamang siya Diyos na tagapagtanggol, but a God who will provide for the needs of His people. In short, ano ba yung Ark of the Covenant at ano ba itong nilalaman niya? Naglalaman ng Diyos na tagapagtanggol, Diyos na magsasagot ng pangangailangan ng kanyang sambayanan, at Diyos na nangangako na siya'y magiging tapat sa kanyang bayan. Yun pala ang ibig sabihin ng Ark of the Covenant. Pero ngayon, may bagong tipan na gagawin. Sapagkat sa pagdating ng kanyang anak na ngayon nasa sinapupunan ni Maria, etong ipinapangako lamang ng lumang tipan, tuto pa rin na ngayon kay Kristo na siyang magsisimbolo ng bagong henerasyon. Kaya, sabi ng ebanghelista at mga eksperto, Mary is the new Ark of the Covenant. Mary, sa kanyang sinapupunan, tangan, etong Diyos na nangangakong magiging tapat. Itong Diyos na nangangakong He will be shepherd to His people and protect them from all dangers. Dito sa kanyang sinapupunan, andyan na yung Diyos who will provide for the needs of His people the bread of eternal life. Si Maria ang bagong tipan. At upang maunawaan natin yan, tignan natin ang reaksyon ni Maria at ni David. Nung unang tinanggap ni David the Ark of the Covenant into the city of Jerusalem. Alam nyo, pag binalikan natin ang kwento sa Samuel, ganitong-ganito ang sinabi ni David. Nang ipinasok na itong Ark of the Covenant, si David sumigaw, "How can this be? Ano ba ang aking karapatan upang matignan at matanggap ang Ark of the Covenant?" At sa tuwa ni David, nagsasasayaw siya. Nagsasasayaw sa tuwa. At nang tinanong siya ng kanyang asawa, "O ba't ka nagawawala? Anong magagawa ko? Sa tuwa ko, nakita ko na ang presensya ng Panginoon sa kanyang sambayanan." Balik tayo sa bagong ebanghelyo, ganun din ang ating nakikita. Even as Mary, carrying the child in her womb, approached Elizabeth, sumayaw si Juan Bautista sa sinapupunan ng kanyang ina. Bakit? Sa tuwa na dumating na inside Mary ang pangakong kaligtasan para sa bayang Israel. Kung ganun po pala, sino si Maria? Simple po, Mary is the bearer of the good news. Mary is the Ark of the Covenant. Mary is the living tabernacle of God. And dear friends, brothers and sisters, nagamit lamang si Maria sapagkat isinuko niya ang lahat sa Panginoon. Pumayag siya na sa kabila ng hindi niya naiintindihan ang lahat ng ito, Mary decided to surrender herself to the Lord and be an instrument of our salvation. Kaya yung tuwa ni Elizabeth ang siyang dapat ating matanggap. Why? Because in Mary is to be found she who brings good news to others.
Brothers and sisters, si Mary today represents every Christian sapagkat tayo din po ang dapat tagadala ng magandang balita sa iba. Kaya lang, dapat maniwala tayo. Problema kasi sa atin, katulad ni Maria, every time bago tayo maniwala, dapat may makita muna tayong pruweba. Naalala ko tuloy itong kwentong to. Si Sister Abigail ay in charge ng isang home for the aged. Mga matatanda na naandun ang kanyang inaalagaan. At syempre, ang mga iyan di na makakapunta sa CR, so dinadalhan na lang ng bedpan o renola matawag noon. Yun lang. And so one day, si Sister pumunta sa palengke. Abay nang dumating siya, halfway pabalik na, biglang nawala ng gasolina sapagkat medyo hindi na bago yung sasakyan. Sabi ni Sister, anong gagawin ko? Walang gasolina. Hindi naman kalayuan ang gasoline station, ngunit mahirap itulak. Naghanap siya ngayon ng container para malagyan ng gasolina. Wala naman siyang mahanap except mayroon yung orinola. Yung iniihian, malinis naman. Ang sabi niya, eto na lang. So kinuha niya, dinala ang orinola at nagtawanan doon sa gasoline station sapagkat ang lagayan ni Sister nung gasolina ay orinola nga. Bumalik si Sister ngayon at naandun na at ngayon ikinakarga yung gasolina mula sa orinolang bitbit doon sa kanyang sasakyan. May napadaan na dalawang mama, huminto. At ang sabi nung isa doon sa kasama, pare, tignan mo yung madre, orinola ang ginagamit. Pag iyan ay umandar ang sasakyan, bukas na bukas magpapabinyag na ako. Kasi akala iba yung inilalagay ng madre. Kadalasan ganun tayo, naghahanap ng pruweba para maniwala. Mary totally believed in the faithfulness of this God, and because of that, became an instrument of our salvation. Alam niyo po, ang bawat Kristiyano is asked to do the same. Kaya para sa akin, pag ako nagkakasal, to'y wala sa ritual, ngunit tinanggap na ng mga kaparian na pwedeng gawin. Na pagkatapos na ang pare ay nagpakomunyon na sa mga tao, yung bagong kasal lalapitan ng pare, tangan ang ostya, tangan ang kalis. At pagkatapos sasabihin ko doon sa bagong kasal, dagdag sa inyong responsibility na maging asawang lalaki at asawang babae o maging tatay o nanay ng inyong anak. There is another big responsibility na sa isa't isa ay ibigay ang Panginoon. Na sa isa't isa kayo ang tagadala ng Diyos sa inyong asawa, sa inyong magiging pamilya. Each one of us is a bearer of the good news. Kaya napakaganda na makita mo yung mga mag-asawa ay magsusubuan ng ostya, ibibigay ang kalis sa isa't isa na para bagang dalawa ang kanilang idinarasal. Lord, na sana kami magkaisa sa inyo at sana'y huwag naming makalimutan na dagdag sa aming responsibilidad na maging asawa at maging mga magulang sa aming anak na kami ang magpapabanal sa isa't isa. That's a beautiful, beautiful promise that all and every Christian must make. Pangalawa, in a final statement, pag ikaw'y naandyon sa Diyos at ang Diyos ay nasa iyo, something happens to you. Not only did Mary go because she was interested to find out about Elizabeth at kung anong pwedeng gawin ng Panginoon, but there was something else. Alam niya na sa katandaan ni Elizabeth, walang mag-aalaga sapagkat ang asawa ay matanda rin. Mary went in order to address yung pangangailangan ni Elizabeth. Pwede naman siya sanang magpadala ng gift o pera. But Mary has understood that the greatest gift na kanyang maibigay ay ang gift ng kanyang presensya. My dear friends, Christmas is not just about material gifts. The greatest gift that the Son of God came sa kanyang pangalan, ibig suma sa atin, nasa ating piling, kasama natin. The gift of presence. The greatest gift that you can give to each other this Christmas ay hindi bagay na material.